Hello everyone! Welcome to another vlog. Ito, meron na naman tayong pag-uusapan na topic na siguradong makakatulong sa ating kalusugan. At ang tanong ay, bakit diet na tayo ng diet? Lahat ginagawa na natin, iniiwasan nga natin yung mga matataba, yung mga mamantikang pagkain, mga pinrito o kung ano-ano pa na sa tingin natin ay nakakasama sa ating katawan. Pero mali pala tayo. Eto guys, ganito pala yung nangyayari sa ating katawan. Kapag pala yung ating katawan ay masyadong mataas ang level ng carbohydrates o sugar sa katawan, ay napakataas ng insulin level natin. So yung insulin na yon, kapag mataas, yung ating cholesterol na dapat sana'y nagagamit bilang ating energy o yun ang pagkukunan sana nating source of energy ay hindi nagagamit kasi pinipigilan ni insulin na pumasok at magamit ng katawan natin yung cholesterol na sana dapat kung nagamit lang sana yon ay hindi na itong maiimbak, pero dahil pinipigilan ni insulin yung ating mga dapat na nagagamit sa katawan, ang nangyayari ay natatambak lang ito sa katawan natin, tumatambay ng matagal, lalong-lalo na sa mga delikadong parte ng katawan natin gaya ng sa puso, pati sa liver natin. Ito yung dahilan pala. Kaya anong gagawin natin dapat para magamit ang mga manti-mantika sa katawan at maging itong energy sa atin, at nang mabawasan naman yung mantika-mantika natin sa katawan, ay bawasan natin yung pag-intake ng maraming carbohydrates. Iwasan na natin ang pagkain ng kanin araw-araw, 3 times a day. Pwedeng konti na lang o minsanan na lang sa isang araw, at konting-konti lang, at gawin natin ay mas marami yung gulay, mas marami din yung ulam. Kahit na merong beef dyan, may mga karne, may isda o kung ano-anong pwedeng kainin, wag lang ng carbohydrates. Kailangan ay bawasan natin yon para hindi tumataas ang ating insulin. Kasi kapag ang taas-taas ng ating insulin, kapag nagutom ka, ay babagsak ang ating katawan, manghihina tayo, bababa ang sugar natin biglaan, at yun ay nakapapanghina sa isang tao, at hindi yun magandang senyales. So kapag hindi mataas ang ating insulin, hindi marami yung ating carbohydrate sa katawan, ay gagamitin at hindi na pipigilan ng insulin yung ating taba sa katawan para yon magamit ng energy. Huwag tayong aasa na yung sugar ang maging source of energy ng katawan natin. Paano naman yung mantika sa katawan? Hindi hahayaan natin mag-imba, hayaan natin na basta na lang tayo magkasakit. Alam nyo na, sa panahon ngayon, pabata ng pabata yung mga inaatake sa puso. Bakit? Paano naman kasi ngayong panahon natin, ang dami-daming pagkain na hindi maiwasan. Ang dami-daming inumin na sobrang antatamis, na talaga namang ang sasarap, kaya hindi mo yun mapigilan. Kaya kung wala kang kontrol sa sarili mo, wala kang disiplina, ay ganun nga ang mangyayari. Dadami na yung mga nagkakasakit ng dahil sa mga pagkaing hindi napipigilan ng tao dahil marami ngang nagbebenta. Bakit hindi na lang yung mga gulay-gulay ang kainin natin? Marami naman mga pwedeng mabili din na healthy dyan, mga salad, o diba? May mga, alam ko, masarap din kumain ng shawarma, karne yun, baka, at maraming gulay. Marami din nagagamit naman na pabalat dyan na mga keto-friendly, di ba? So, kailangan tayo ang gumawa ng makakain natin para masarap. Kasi kung naman bibili tayo ng mga keto-friendly, ay alam kong pricey yun. Kasi nga, yung mga ginagamit na ingredients dyan ay sobrang mamahal din. Kung bibili ka at ikaw ang gagawa, ay makakasave ka. Alam nyo na, kapag healthy yung natin, healthy yung lifestyle natin, tatagal ang buhay natin at hindi tayo magkakasakit. Alam nyo na, kapag nagkakasakit tayo, mahal magpa-check up, mahal magpa-blood test, at ang sakit-sakit sa bulsa, hindi lang yun,
napakasakit sa dibdib yun. Lagi mong iniisip yun. Kaya lalo tayong nagkakasakit. Sa isip na tayo ng isip sa mga problema ng sakit natin. Dapat ay healthy tayo. Dapat ay makasama pa nating matagal ang mga mahal natin sa buhay. Kaya paano mangyayari yun kung kain ka ng kain ng masama sa katawan natin? Dapat iniingatan at binabantayan natin yung pinapasok natin sa bibig natin, mga kinakain nating pumapasok sa katawan natin. Ingatan natin yon dahil alam naman natin kung ano yung masama, yun pala yung carbohydrates. Kasi kahit na walang carbohydrates, kung kahit nakain ka ng kain ng mga mamantika, kung nawawala naman yung kaagad, hindi ka magkakasakit sa puso, di ba? Pero dahil nga mas mataas yung sugar sa katawan, kaya ang nangyayari ay nagkakasakit tayo kasi tumatambay yung mga mamantika, yung mantika, yung cholesterol natin sa ating katawan. Ngayong araw ay pang-5 araw ko na nagki-keto diet ako. So, no rice, naglo-low carb ako. And sana naman ay sabayan nyo naman ako sa aking ginagawa. Hindi naman huli na para humabol. Kasi pang 5 days ko palang ginagawa yan. O kayo, yung mga sumabay sa akin, o sabay-sabay tayong gawin natin ito na maging healthy living tayo. Para naman masaya, di ba? Di ba masaya yung pamilya kapag walang nagkakasakit. At dapat hindi lang naman ako yung gumagawa at pinag-aaralan paano maging healthy. Diba? Kayo rin. Marami naman tayo napapanood dyan na pwede nating i-search. Mga pagkain din naman, nabubulol ako. Mga pagkain din naman na pwedeng alternative para hindi tayo laging kain ng maraming carbohydrates o sugar. Ang dami-dami naman dyan na healthy na pagkain na pamalit sa rice, sa carbohydrates. Ako nga ang hilig-hilig ko sa shawarma dahil ang dami-daming gulay niyan at meron pang karne ng baka yan, di ba? Yung iba gamit-gamit ng mga fork or chicken, pero kahit ano pa yan, basta hindi tayo kumakain ng carbohydrates ay magiging healthy tayo at magsisimula ng gamitin ng katawan natin na source of energy yung mga mantikang nakaimbak sa atin, yung mga bilbil na yan ay magsisimula ng matanggal. Di ba ako pang 5 days ko na at sabayan nyo ko, gaya ng lagi kong sinasabi, na sabayan nyo ko sa aking journey. O di ba? Ang sarap maging healthy. Kaya kayo yung mga nanonood dyan, please, supportahan nyo naman itong aking channel. Please subscribe at mag-like. And kung meron kayong katanungan, please mag-comment lang kayo sa ating comment section dyan. O, diba? Lagi kayong mag-iingat. God bless you. Thanks for watching and bye-bye.